Ito na yung kwento ng pag-ikot ko sa Bataan na excited akong i-share sa inyo, kaya samahan nyo ako mga bossing. Alas 2 ng madaling araw nang dumating kami sa terminal ng Pasay. Dahil ako lang ang magmumotor at si Mika magbabas na lang daw dahil may dala kaming alagang aso na si Coco. Mag-aalas 3 na rin ng umaga bago sila makasakay ng bus at tayo naman babiyay ng solo. Ang tanging gabay natin na magtuturo ng daan, etong si Wiz. Na sana hindi niya tayo iligaw. Bago umalis, dasal muna, tanging gabay sa paglalakbay na makarating tayo ng ligtas at walang aberya sa daan. Paglabas ng terminal ng Pasay, dito na naghalo-halo yung nararamdaman ko na para bang may konting kaba dahil na rin siguro sa solo tayong babiyahe at di natin kabisado pang daan. Pero syempre bilang isang rider, lamang yung pagka-excited dahil may bago na naman tayong mapupuntahan. Na ang totoo, halos hindi ako nakatulog dahil sa sobrang pagka-excite. Pagkatapos bibayin ng kahabaan ng EDSA, kakaliwa tayo dito sa may SM North. Tapos kanan naman dito sa may monumento papuntang Valenzuela. At kapag nasa Valenzuela ka na, dire-diretso na ang daan na halos ayaw maubos. Aabutin ka talaga ng pangangawit ng puwet. Dito na rin ako nagkaroon ng kasabay ng mga rider na ang tingin ko pauwi rin sa kanilang probinsya. Pagdating na may Kawayan, Bulacan, dito na nagparamdam yung mga sira-sirang daan. Trademark na nasa Bulacan ka na. At mula SM Marilao hanggang Giginto, Bulacan, napakadilim ng daan at naganap ako ng makakasabay na may malakas na ilaw. Tapos sa Malolos, Bulacan, napahinto ako saglit dahil sa ganda ng City Hall nila. Na hindi mo namamalayan, maya-maya lang nasa Pampanga ka na pala, na hindi pwedeng hindi ka kukuha ng picture dahil ito yung katunayan na nakarating ka na sa Pampanga. Hanggang sa nakarating na ako sa bayan ng San Fernando, Pampanga, kung saan maluwag-luwag na yung daan. Sa bandang Lubao naman, dito na ako nagbawas ng takbo dahil na rin sa malalaking truck na nakakasabay ko at di tayo mapansin sa daan dahil sa sobrang dilim na rin. Pagkatapos ng mahigit 2.5 oras na tuloy-tuloy na biyahe, dito ko na napagpasyahan magpahinga dahil nararamdaman ko na rin yung antok. Sa Jollibee dinalupihan na rin ako, inabot ng gutom, kaya dito na ako nagpahinga. Dahil madilim pa at hindi pa kita yung ganda ng daan ng Bataan, dito na muna ako nagpahinga ng halos 30 minutes. Pagkatapos mag-recharge at nawala na yung antok, ready na ulit bumiyahe. Sasalubungin ka na ng napakagandang tanawin. Napaka-solid guys. Na talaga namang nakaka-relax at nakakawala ng pagod sa biyahe. Masasabi mong babalik-balikan dahil na rin sa ganda ng daan dito sa Bataan. At ibang klase talaga yung hangin sa probinsya. Napakasariwa at itong init na to, hindi masakit sa balat. Hanggang sa napansin ko na hindi pa na nagcha-charge yung GoPro ko, na imbis na padagdag, pabawas dahil na rin sa sira na pala yung cord. Dahil sa aberya na yon na iba yung plano na ngayon na sana natin iikutin ng buong Bataan, ipagpapabukas na lang. At ayun ang huling araw ng taon ng 2023 at susulitin natin yon bukas na agad. At dyan tayo dadaan sa Pakanan para makita niyo yung ganda ng Bagak Bataan. Sa ngayon, diretso na muna ng Orion Bataan kung saan yung bahay nila Mika dahil doon tayo mag-i-stay at magbabagong taon. At yung kwento ng dito ng pag-ikot ko dito sa Bataan, excited na rin akong ikwento sa inyo. Ang daming magagandang lugar. Yun lang muna mga bossing. Happy New Year!